Salamat Ginoo sa matag usa nga imong gidala karon ining dapit Ginoo. Lord, thank you so much for loving us personally and individually. Thank you for the forgiveness of our sin. Thank you for the life that we have in you. Thank you, Father, for the justification. Thank you for your protection. Thank you for your provision. Thank you for everything. Salamat, Lord. Dili masuklian and we cannot express how really good you are to us. Salamat, Ginoo, nga gikan katong una ug kutob karon, you've always been faithful. And I thank you, Father, for that. And we pray, Lord, we thank you. Even thank you that you are faithful to us, to every family, even individual, even in this church, that you've been faithful to us. Thank you for counting us as your son and daughters of God. Thank you, Lord. Thank you for everything. And we also thank you for the things that you prepared for us. Even, Lord, sa mga butang na umaabot, mga butang yung giandang kanamo, mga spiritual, even emotional or physical na mga butang yung giandang, Lord. We believe this is not just the end, this is not the final, but this is just the beginning of the things that we're going to do in our lives, in our family, in our work, in our business. Thank you, Lord, for great things, Lord, ngayon mong giandam sa mata ko sa kanamo. And we thank you, Lord God, for positioning ourselves just to flow with your Spirit as never before, Lord. This is a new beginning sa among mga kinabuhi, sa among tibok panimalay. We will continue to serve you. We will continue to honor you as long as doon namin gininawa, Ginoo. O salamat, Ginoo, sa mga pulong, Ginoo, na kanunay na himong guidance. Nagagiya ka na mo nihinig kinabuhinga. And I thank you, Father, for this time also, Lord. This great privilege, Father, to be in your presence. And I thank you for the ministry of the Holy Spirit. Thank you, Father, that you will continue to bless the Word of God. Bless every person na naakaroon. Even sa among pamilya, padana mong giampo o Diyos, nga ikaw mag-reach out, Lord. Why distansya sa imong kahong? Why distansya sa imong kamot? Panalangini ang among mga anak. Panalangini ang among mga ginikanan o pamamalagad, mga kaparyentihan, mga igsoon sa ngalan ni Jesus. Thank you that our family will never be under the curse, but we will be under the blessing of the Lord. Thank you, Lord God, that ang tibok na mong panimalay, mga lagad niyang kanino. Ikaw magagamit ka na mo, or either you will use somebody else so that they will see the goodness of the Lord. Salamat, Ginoo. And we declare, Lord, blessing, bountiful blessing, overflowing blessing sa among tibok panimalay. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord God, for your favor. Thank you for your protection. Thank you for your goodness. We give you praise for this wonderful morning. Thank you, Lord, for the ministry of the word that will be spoken today. Lord, the Holy Spirit, we allow you to manage, control this time. We thank you, Father. We give you praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Natay mga Biblia sa 2 Timothy, mga kaigsuunan, atong unang pagatan-awon. 2 Timothy chapter 1, verse, magsugod tagbasa sa verse 5. Second Timothy chapter 1, verse 5. Again, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Si Paul, mga kaigsunan, nagasulti siya. Nagasuwat siya nato kang Pastor Timothy. Si Timothy na pastor to siya. O niya, iyang gi-remind. Ningon siya nga, when I call to remembrance the genuine faith. Actually, kanang faith ba? Kanang kultura sa pagtuo o sistema sa pagtuo, klase nga kinabuhi nga naglakaw ka sa pagtuo. Ingon sa Bible, we people of God, kita mga Kristiyano, we are designed to walk by faith.
And the just shall live by faith. Faith is not something, dili na siya informasyon, kundi kinabuhi na nga atong gikinahanglan ikinabuhi. Magkinabuhi ka sa pagtuo. Kaya doon mo nakaklase ang kinabuhi sa tao. Either nagkinabuhi ka sa kahadlok, which is ang sa resulta na magpanig ka, mag-uul ka, mabalaka ka. Pero either magkinabuhi ka sa pagtuo nga doon na kay kalipay, doon na kay kalinaw. Wala ko mo ingon nga wala problema. Sa tinuray samtang nakapatanining kinabuhi, mabisan usay sitwasyon sa atong kinabuhi, ang problema na ayun na siya. Pero ato ng desisyon, either magkinabuhi ta sa kahadlok o magkinabuhi ta sa pagtuo. Muna mga kaigsunan, niingon si Apostol Pablo at tukang Timothy nga, kanang genuine faith o kanang klase nga kinabuhi nga imong gikinabuhi karon, bunga na sa imong lola nga mao si Lois, grandmother Lois, and your mother Eunice get transferred. So doon ay gitawag na faith kanang gitawag na generational transferable ba kanang i-transfer ang klase nga kinabuhi. Huwag pasabutan na nga, inigbiya niya kay nagkinabuhi man ka sa pagtuo, so inigkuhan, makita po sa imong mga anak, makita po sa imong mga apo nga ikaw nagkinabuhi ka sa pagtuo. Kay kasagaran, actually ang atong kinabuhi sa pagkakaroon, kung dili ka mabinantayon, connected nga sa kinabuhi sa atong mga ginikanan, sa atong mga apupuhan. Usahay dili ka kabantay, na ganang ginabuhat di ay sa atong mga anak, bunga di ay na sa atong ginabuhat karon. O resulta po sa influence sa gibuhat sa atong mga former parents or former mga grandfather or mother. So ana na siya. So maray gitawag na generational curse o doon na po'y generational blessing. Amen? Kung doon na generational curse, doon na po'y generational blessing. Which is ang tao, ma-under siya sa generational blessing, diyan ka magkinabuhi siya sa pagtungo. Ako nakabantay ko, ana. Actually, honestly, ang akong amahan palahulog. Di-transfer ko sa akong mga igsoon. O niya, ang ako sa mga pagkumangkuman, mga kusog sa Panginoon. Salamat sa Ginoo, kaya nakailan ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga, in my life, I will never di ko gusto mabuhi nga maghatag ko og example sa akong mga anak. Dili ba sila mo follow sa pagkakuro? At least, kitang mga ginikanan, wala ta mahimong bad example sa atong mga anak. Dili sila makaingon na akong anak, kamangod pa, palako mo ka, kamangod pa, disyoso mangod ka yun, kamangod pa. So at least, diining kinabuhi, dili man ta pareha sa uban, pero at least, we are setting a good example, a godly example sa mga tao na nagasunod ka na po. Mga kaigsunan. So mo pa tama nga, importante kayo na, mo na si Timothy mga kaigsunan, doon na siya genuine faith, na dawat niya gikan siyang ginikanan, kang Eunice, at simple siyang lula na si Lois. Whether we like it or not, unsang klaseng kinabuhi na ito karon, maka-apekto na sa mga tao na nagapalibot ka natin. Ang atong pagkamasinugtanon o ang atong pagkamasinapako niining kinabuhi diha sa Ginoo, muapekto na sa mga tao na nagapalibot ka natin. Mura na siya liso. Dili mura kundi liso na siya nga atong ginapugas sa mga tao na nagapalibot ka natin. So mana nga, when you make a decision to follow the Lord, actually, kung nihimo ka decision na musunod ka sa Ginoo, makalagad ka sa Ginoo, mahigugma ka sa Ginoo, you are setting a good example sa imong anak o sa imong mga apo o sa mga pila pa ka mga henerasyon na mga apo. Muna siya, ang klase nga pagtumang kaigsuunan, muna siya, niining kinabuhi either we have a choice to live sa atong kinabuhi. Either we will walk and live by faith, or either we will walk by fear and doubt or anxiety. Muna mga kaigsuunan. Muna nga, importante kaayo, we need to choose to live faith rather than fear. Amen? Because sa verse 7, naging for God has not given us a spirit of fear. Amen? Ang Ginoo wala maghatag nato espiritu sa kahadlok. Ayaw mo kahadlok ni ining panahona.
Ayaw mo kahadlok sa mga problema, ayaw mo kahadlok sa kawalanon, ayaw mo kahadlok bisan unsay sitwasyon nga imong giatubang karon. Kay ang Dios mas dako kontra sa imong problema nga giatubang karon. Ang Diyos mas dako sa kawalanon. Ang Diyos mas dako sa sakit o balatian. Ang Diyos mas dako sa mga panghitabo karon. Hallelujah. Di ta kinahanglan mahadlok. Amen. Kay naa ta sa kamot sa Ginoo. Di saad ang Ginoo dili ko ikaw talikdan, dili ko ikaw biyaan. I will be with you when you walk through the shadow of the valley of death. You will not be afraid. Kaya naman, because I will never leave you nor forsake you. Amen. Di ka biyaan, dili ka pasagdan. Hallelujah. I don't care kung sa'y problema ni mo karon. Ang Diyos wa maghatag ka rin mong espiritu sa kahadlok. Ikaw sa Psalms 27 verse 1. Sige, Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Amen? Amen. Hallelujah. Ang Ginoo ay atong kaluwasan. Ang Ginoo ay atong kahayag. Taliwala sa kangit-ngit karon, taliwala sa kapobrehon, taliwala sa mga kagubot, taliwala sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Ang Ginoo ay atong kahayag. Siya ay atong kaluwasan. Ingon, whom shall I fear? Nga na mahadlok kanta. Oh, praise God. Actually, we are secured in the hands of God. Nothing can pluck us out from the hand of God. Hallelujah. Di ta pasibahian, dili ta biyaan. Kung sa sitwasyon mo karon, you are more than conquerors through Him that loves you. Ang nagpakamatay sa krus dito sa krus para kanimo. Supisente na para di ka mahadlok ni ining kinabuhian. Na ay mga advertisement na you are in a good hands kung mo invest ka. Pero mga kaigsuunan, we are really tinuuray yun na ata sa tinuuray nga na ata sa tinuod na kamot sa Ginoo. Ingon sa Bible, no one can pluck us out from the hand of God. Ayaw una ang gibiyaan ka sa Ginoo. Ayaw una ang pasagdan ka sa Ginoo. Magkinausap maniining kinabuhian sa imong kinabuhi karon. Ang Ginoo padayon na higugma kanimo. Padayon siya nag-design sa iyang plano sa imong kinabuhi. Why plano sa Dios nga maabot sa imong kinabuhi basta padayon ka mo higugma diha kaniya. Ang Ginoo siya sa sinugdanan. He is always, dili siya Ginoo sa kagahapon. Ang kagahapon, makita lang nato yung pagkamaayo. Pero God always work new things in the kingdom of God. Hallelujah. I don't care kinsa ka, I don't care kung sa sitwasyon na hitabo sa imong kinabuhi, but o kakanunay sa mata sa Ginoo. You are always accepted in the beloved. God never think negatively sa imong kinabuhi. Ang Ginoo dili nagnahulang negative sa imong kinabuhi. Dili ka gi-abandon. You are always accepted in the beloved. Hallelujah. So mga kaigsuunan, don't worry. Sa Mark chapter 5, atong pagabasahon. Mark chapter 5. Mark chapter 5, magsugod ang basa mga kaigsuunan sa verse 35. Sa verse 34, actually mo ni sitwasyon na dito na ibabay na italinugan for 12 years, unya nakadebate, naka-experience siya ang bilagro sa iyong kinabuhi. Pag-touch niya sa him, sa garment ni Jesus Christ. And then ang milagro ni Pro. Actually, ani ni siya. Dagang mga tao may sila, I don't believe it miracle. Pero, nga di magtamutungo sa milagro, ng Ginoo milagroso man siya. Mulihok nga ni ang Ginoo, dili siya mulihok sa natural na pamaagi. Kanang maamins na lang ka ba? Muna siya nga, di ta kinahanglan magduwa-duwa ang Ginoo milagroso. Pero dili nato pwede mamandalan kung sa iyang mga pamaagi.
One thing we need to do is always to submit on sa way sa Ginoo and then expect a miracle from the Lord. So, muna ikaw ng babae, nag-minister yun, nakadawat siya kayo. Pagkatapos ni Anak, sa verse 34, he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher and the father?" As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." And he permitted no one follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Verse 38. And he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who weep and wailed loudly. So doon ay mga pagpaklo kay nga naman, katong babae namatay naman, muro mga pagsyakit, mga pag-agulo, nagkikul sa kumpa, doon ay nakong problema. Pero, ingon sa verse 39, when he came in, he said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead, but is sleeping." And they ridiculed him. But when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Ang pagtalaman niya, ipagawas na niya katong mga nagsinahitay, nagkikitakay, mga nagumol, nabalaka, ano man. Because they are living in fear. Katulang gitugutan ni Jesus pagsuot, pagpabiling sa paliman, katong mga tao nga, doon ay pagtuo. So kung doon na kayo pagtuo, there's no need for you to be afraid. Kung doon na kayo pagsalig, di ka kinahanglan mabalaka o magumol. Because Jesus is in the house. If Jesus is in the center of your heart, di ka kinahanglan maglok. Di ka kinahanglan mag-ul. Di ka kinahanglan magpanik. Doon ay mga balita karon, mga pangita mo. Yes, tinuo na siya kay Lino sa Bible, ang kalimutan mag-anak ka worse. Ba't kita gusto dili ta kinahanglan manipayon ta, amen? Magpabilin ta sa kalinaw, amen? Unya padayon tagsalig sa Ginoo, amen? Hallelujah. So, ang atong kalipay, dili mo base unsay sitwasyon, unsay gisulti sa sitwasyon, ang atong kalipay nagadepende sa atong relasyon sa Ginoo. When we come into the presence of God, when we pray, when we worship, when we spend time in His Word, then we will be injected or vaccinated by the joy of the Lord. Amen. So kung wala ka na-vaccinated sa programa karon, ayaw mag-uol. Kay ang Ginoo anda mo vaccine kanimo sa iyang presensya. Hallelujah. Ang iyang pulong may mutisyo kanimo mo hatag og kinabuhi. Hallelujah. Praise God. We are different people. We are different from people na wala magsalig sa Ginoo. Mga anak ta sa Ginoo. Gipakamatyan ta ni Ginoong Hesus. Pinalangga ta niya. Panalanginan ta niya. Amen. Ligunon ta niya. Ang Ginoo may magakontrolar kung kano sa tababuhi ni kinabuhiya. Dili ang sakit o pagbalagyan. Dili si Satanas mo ay magbuot sa atong kinabuhi, kundi ang Diyos na atong gihigugma. Ang Diyos na atong gisimba. Amen. Hallelujah. Mga mga kaisunan. Praise God. Ang atong faith, mga kaisunan, we just go beyond unsay mga panghitabo karon. Kay kasagaran ng mga tao karon ng hadlok. Ekonomiya ni collapse, nangahawagtan sila trabaho, ang negosyo ni mingaw, pero mga kaigsuunan, well, ingon sa Bible, gikan ko sa pagkabatanon, karon natiguang ako, God is still faithful. Yeah. Hallelujah. Amen. Manong mag-uol man ka sa mga butang o pamahitabo sa iyong kinabuhi? Kita usahay mo, sige kita guna-guna, alam mo, usa ka. Ang imo na lang, pasalamat ka buhit ka. Pasalamat ka nakakaon ka. Pasalamat ka doon na kay kwarta karon dili man kayo na kung at least doon na kay kwarta. Ang makapalit kag isnak, na kay kapalit ka plite. Hallelujah. The Lord, kung ang Ginoo ni take care sa mga langgam, ni take care sa tanong, ni take care sa creation, ang pingan sa kaniya. Amen. We just, because He lives, we can face tomorrow. Tungod kay puhiman siya, makatumbang ta sa umahon. Hallelujah. Mga mga kaigsunan, very simple message. Just, you need to decide that you need to live by faith, not by fear. So, sa Bible, si Ginoong Hesus, isuot siya sa panimalay.
dunay mga kabuol, dunay mga kahingawa, dunay mga pagpako. Pero ilang yung paggawas, that please ano at sa He said, why make this commotion and weep? The child is not dead but sleeping. Sugod pa sa put, milagro yun. Kinsa manta ang underestimate sa mga pamaagi sa Ginoo. Kinsa manta nga mulimig sa gahom sa Ginoo. Di nato pwede nalimitahan ang Ginoo. Kaya siya mo ay tag-iya sa tanan, ibig sa atong kinabuhi. Siya tag-iya sa atong negosyo, siya tag-iya sa atong trabaho, siya tag-iya sa atong pamilya, siya mo'y tag-iya sa tanan. And if Jesus is in the house, Jesus is in control. Ano mga kaigsuunan? Ang importante lang karon is we need to change our focus. Don't always focus kung sa mga panghitabo sa outside. Just focus your relationship with God. Focus worshiping the Lord. Be faithful in the Lord. Continue to serve the Lord with gladness. Don't let anyone nga makapatay sa imong conviction. We are convicted by the Spirit of God. We are designed to be on the top, not on the bottom. Doon na kay problema, doon na kay kawalan doon. Don't worry, the Lord will give you a miracle. Hallelujah. Psalms 31 verse 14 to 15. Psalms 31 verse 14 to 15. Praise God. But as for me, I trust in you, O Lord. I say you are my God. Verse 15. My times are in your hand. Times nga referring life. Ang atong panahon o ang atong kinabuhi na sa iyang kamot. You are my God, my times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. Ang Ginoo, ang atong panahon na sa iyang mga kamot, na sa iyang pagkontrolar. Abin ninyo mga kaigsuunan, sama sa atong ginoo, kita karon dili kita mo inabuhi sa atong pagbalingon. Ingon sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang palihog ka brad, Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. It is not you who live. It's not Artem. Dili si Artemio mao'y nabuhi karon kundi si Kristo nga naa diri. Mo na nga tungod kay si Kristo nga naa diri, mo siya actually I have nothing to, wala ko ko'y katungol na makaprotekta sa akong kaugalingon. Every time nga pulakaw ko, usahay makakita ko mga disgrasya, mga bangga, usahay makabantay ko nga duay na namatay. Pero wala ko ko'y katungol na makaingon na lang. So what naman, because Christ is in you, the hope of glory, yung sila nga, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. I live by faith, dili by fear. Ngano mahadlok man ka? Ngano mahadlok man ka? Ang Ginoo mo maghatag ka rin mo kahadlok. Gusto man sa Ginoo nga maging malipayon ka, malinawon ka. Because you live by faith in the Son of God. Yun niya. Who loved me and gave Himself for me. Actually, when we live in fear, okay? Kung magkinabuhi ta sa kahadlok, gitinay nato ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross sa Kalbaryo. Murag wala ta musalig, murag wala makalimot ta, dili nato makita ang provision, ang victory nga gidesign sa Ginoo. Mo nang mga tao nga mahadlok kay nga naman, dili unsa ka ko ani, unsa akong kahanap ko ni, unsa akong kahanap ko ni. Did you know ba si Jesus namatay para sa imong kadaugan? Si Jesus namatay para sa imong kaayuhan. Si Jesus namatay para sa imong provision. Si Jesus mo ay namatay para sa iyang plano sa imong kinabuhi. Since manyangan the Lord, you are my Lord, my Master sa akong kinabuhi, then dili na ikaw tag-i sa imong kinabuhi. Nothing more, nothing less, nothing else but the will of the Lord.
kapubot mo sa Ginoo. Mana mga kaigsuunan. So, tungod kay si Jesus na amandiha ka nato, na amandiha ka nato, di ta kinahanglan. The Lord is our salvation. The word salvation, mga kaigsuunan, sa Greek word na zozo. Zozo means provision, healer, satisfaction, favor, success. The Lord is our salvation. Ingon sa Bible, if anyone whosoever shall call upon the name of the Lord, they shall be saved. Bisan may ko ka, Ginoo tabangi ko, protektahin ka ron. Ang Ginoo mo, protekta ka nimo. Kung Ginoo tagay ko panalangin pinansyal, ang Ginoo mo hatag pinansyal nimo. Lord, tagay ko ron ang kanang bana, dili na uyab. Tagaan ka bana. Lord, tagay ko kanang girlfriend, kaning mga asawa. Dili na girlfriend. Kundi asawa yan. Did you know that kamong mga laki, okay, mga single na mga laki, you have the right to claim what is really belongs to you. Mga single na mga laki, paminaw mo, you need to be bold to claim what is rightfully belongs to you. In Jesus' name, thank you for that right person at the right time. Mamit na ko na, huwag makahinabot kaniya, huwag makapamuyab kaniya, kundi kami na yun. In Jesus' name. Duwa-duwa na, brad. That is the nature of faith. Kaya kung doon kayo pagtuong, sulti pa namin mo. Tingnan sa Bible. Because I believe and then I confess it. Because kaysa tinuray doon, ang tao na mo to o iya man ang isugid. Ang tao na mahadlok, isugid po na niya. Mahilagin mo ang tao na mahilagin mo kayo. Kay Boga, brad. Sister, kay Boga. Good. Pero ang tao na doon ay pagtuo, magkinang ko sarili. Buhi yan punta. Buhi mga na mga langgaw. Buhi mga na ka ng mga ants. Gibuhi mga na ang buhi yan punta. Ingon sa Bible, I will not die but continue to live and declare the works of the Lord. Amen? Di ta mamatay. Amen? I-declare na, di ta mamatay sa pagkakaroon. Yes, mamot ang panahon mo, bakit nilitang kinakuliha. Pero mga kaigsuunan, so di ako ka mga kaigsuunan, kung nadunang-unang ka kung taas ng kinakuliha, much more pa ang Diyos kay siya mo iya sa inyong kinabuhi o siya mo'y nagplano nga matao kanini kinabuhi na. Ang nagplano nga matao kanini ang imong ginikanan, no. Dili ang imong mamagpapa. Actually, ang nagplano nga matao kanini kinabuhi ang Diyos. Mo na akong nagdahong ka gusto ka taas nga kinabuhi, much more pa na gusto sa Ginoo. Kay gusto niya sa Ginoo nga siya mahimaya, mag-enjoy ka sa iyang pagkamaayo, samtang buhi pa ka, hindi kalimutan na. Mo na yung kaguol, ayaw. Ingay yung tapat kaguol, ayaw. Hallelujah. Kaguol. Continue to pray. Continue to, if you are working in a business, continue to do business. Kung nagtrabaho ka, be faithful. Maging dili na panahon para magpanik ka, mag-uol ka. Trabaho, kung wakay trabaho, mag-ampong kinulong, tagay kong trabaho. O sa imong ginabuhat ka ron, continue to be faithful on that and the Lord will bless the work of your hand. The Lord will bless your life. Hallelujah. But anyway, mga kaigsuunan, Jesus bear it all. Tungod kay si Jesus na ano siya namin nagkinabuhi kay iyan ang gipasan ang kanan. Sama sa akong gingon, actually when we choose to live in fear, we deny sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Did you know, ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, hindi nagpagluwas sa atong kasalanan, no? Para na sa atong provision, para na sa atong protection, para na sa atong pagkinabuhi, meaning kinabuhi. Para ta panahon nga mo at pupunta sa ginag sa langit. Katong niaging Biyernes mga kaigsuunan, I think Thursday to Friday na nag-minister kong word of God sa dito sa Haya. Actually, so Sister Marlene, Sister, Marley nakatay. So, ito nga, itagatag privilege na magwari dito.
Pagwali na to, lahi ang mga tao responde, ang ilang responde. Makasense man ka, pila na itong wali-wali sa mga patay, Bible study. Pero dito, halos tanan yun, ni isa, ni dawat yun sa Ginoo. Dili man perfect, pero mostly mga, I think, 80% or 90%. Hindi na ko nga, di na mo mataro sa relihiyon, wata mo isip rin yun. Importante nga, ining kamatay na ito, andam ta mo atubang sa Ginoo. Ngunit panahon atong nawato ng Ginoo. Dapat yung sila sa Ginoo. Pagkatapos niya na po yung mga idaran dito lang siya. Salamat kayo, Brad. Kaya kung waman kumuha para magdalaw relihiyon, waman kung mag-exalt sa akong gawalingon, ang atong watay laing iisa niya kaya ang Ginoo. Amen? Ang iyang pagkamaanyo, mga kaigsunan. Wala, magkinaon sa manggaling, mga kaigsunan, sama sa akong giingon, ayaw tugote nga mabuhog ka sa Ginoo. Kinahanglan, kanunay yun ka, mainitan yun ka pag pangalagad. Hallelujah. Kaya nga naman, ang Ginoo rin ni promise ang lindot na kinabuhi. Hallelujah. So, muna yung mga kaigsunan, when a person live in fear, he or she deny of what God offers to him or to her on the cross. Iyang gininan. Murag nakalimtan na nato. Wa mo kay ba mga kaigsunan? Mo ito'y greatest offering. Mo ay pinaka-best na pigbuhat sa Ginoo sa atong Ginoo. Yang ang iyang anak dito sa cross niya siya. Father, I entrust my life, and Father, I give my life. Diyan para kanina. Naturally, mga kaigsunan, si Jesus din siya ganahan alansang dito sa cross. Pero tungkol kay naguna-una siya sa imo. Naguna-una siya kanato nga kung dili siya malansang, wala tayong kaluwasan. Kung dili siya malansang, wala tayong proteksyon. Kung dili siya malansang, wata nining kinabuhi karon. Wata mga lagad. Tuata sa kasalanan, tuata sa bisyo, tuata sa mga klase, wata kay bao ang uban kanatong namamatay. Pero tungod sa iyang gibuhat dito sa cross, mo na mga kaigsoon, naka-experience siya ta sa iyang pagkamaayo. Ang nakalimot mga kaigsoon kay ang Ginoo dili patapos sa mga sa kanato. Amen? Hallelujah. Doon na pa'y promotion, doon na pa'y blessing. Dako nga mga panalangin nga giandam ang bawat usa kanato, we deserve to receive the blessing of God. Ay, hindi ko sa imong paglantang, ayaw sa chigig tutok sa imong pagalingon, tutugi ang Diyos. Ayaw tanawa o sa may naadunin ako, no ayaw tanawa, tanawa o sa inaasa Ginoo. Hallelujah. But anyway, faith is not denial of the fact, but focusing on the truth. Facts is just temporary, but the truth will always prevail. Naturally, doon ay tendency nga mabalakatak sa sitwasyon karon, pandemic. Kanya, ang gusto mo abroad, di ka abroad. Ang gusto mo gawa sa Cebu, di basta-basta. So doon ay tendency mabalakat na mag-uutan. Pero mga kaigsunan, that is only the fact. But the truth, amin is yan. Wherever you are, the Lord will bless you. Then wherever you are, the Lord will give you peace. Wherever you are, the Lord will give you always give you favor. And I do believe, walay outside situation nga maka-stop sa plano sa Diyos sa inyong ginagawa. Sa akin, maghandog talang, I wish, wala nga na kung unta ko. Huwag ka talaga ito, magkadi pa gusto sa Ginoo. Pero sa tinuray kong plano na sa Ginoo, ay mga pugon. Do you think ang plano sa Ginoo mapugna sa usala ka sitwasyon? God, I don't care sa mga pangitago karon mga kaigsunan, God is still in control. He is always on the throne. Naakaroon na siya. Ang importante lang is padayon na ta. Maging matinong-anon. Padayon lang ta. Malipayon na nangalagad yan kaniya. Amen? Padayon ta mga simba kaniya. Hallelujah. Kaysa tinuray yun, kung time na galing mga kaigsunan,
In His time, He will always be with you. So, mga kaigsunan, so we need to choose to live by faith. We need to choose to live by faith, not by fear. So, don't always, ang faith, dili na siya mo deny sa fact. Pares ko sa provinsyon, sa Manila, tawag siya. Kumusta naman nila? Okay ba na ako? Pila naman niya na, ako kayo ba? Kung pila na lang ako. Ako kayo ba? Sa tinuray lang, honestly, ako kayo ba? Sayang nga di na kong tanong balita. Kaya, smile, magbayad na lang tingalit ko, parang malinaw ko. Kaya magbasket ko. Masa na lang magumpay ko. Kaya kung sige kong tanaw sa mga pangita ko, maumalang yapon. So, alin siya, ay, di ko may nung amudinay ka sa mga pangita ko, pero I just focus on the goodness of God. I just focus na, well, wag ka na sa mga sa mga ang Ginoo, kahit mo ka na po. Ang Ginoo, maayos ang Ginoo. Di na magsiging focus sa mga pangita mo, ang atong i-focus, ang atong matang at sa Ginoo. Ingon sa Bible nga, set your mind on things above, not on the things, unsa na. Set your mind on things above. Focus your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Focus on God's provision. Focus on God's favor. Focus ka. Dili sa unsay mga problema karkay. The more nga magsigid ka tanaw sa problema, the more nga musalig Ginoo ka sa problema. Mga gikinahanglan naman ni Ginoo Jesus. Take heed what you hear. Bantay mo sa imong ipabinawan. Sige itong pamilya problema, doon ay tendency, musuod na, kunya mo yung kontrol sa imong kasikasin. Pero how about, yun ka na, ay na problema, pero greater is He that is in me than he that is in the world. Amen? Anay problema, pero yun sa Bible, I am more than conquerors through He that loves me. Amen? So, anay problema, pero God always preserves the faithful and He who promised is faithful. So, muna i-focus na ito kung sa'y kamatamuran. Kaya mga problema, dili na mo ay final sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo ay final sa atong kinabuhi. Amen? Ang promise sa Ginoo. Wala nga usayang mga tao, balaka, mahadlok kay nga naman, they just always focus sa mga temporary mga pangitabo. Wa sila mo focus sa giingon sa promise sa Ginoo. Nga di mo siya, I will never leave you. Di mo siya nga, no weapon shall prosper against you. Hallelujah. I will not die but continue to live and declare the words of the Lord. The Lord God shall supply all my needs. Bisag wa kakawa kay mo ang bisag dili kay mo ang mga tao sa imong panginahanglanon, pero ang Ginoo nakakita sa imong panginahanglanon. Pero kung imo nang itugyan diha sa Ginoo, ang Ginoo mo tagbo na. Kay ang Ginoo milagroso siya nga Ginoo. He is the same yesterday, today, and forever. Siya mo ay musuplay ka gahapon, karon, sa umaabot. Amen? Hallelujah. So we will not deny the fact, but we will just go beyond the fact. Hallelujah. Do you believe sa divine protection sa Ginoo? Do you believe that you will experience good things in this life in spite sa mga pangitabo karon? Actually, ang kalibutan mag-anang ka, ingon pa sa Bible, getting darker and darker. But the path of the righteous is getting brighter and brighter. Amen. Maligay ko sa Biblia, mga kaigsunan. Ang dalan sa matarong mag-anang kahayag, dili mag-anang kangit-ngit. Ang mga tao ay pagsalig sa Ginoo, mag-uulog pabalata, pero kitang mga Kristohanong padayon malipayon. Kaya ang kalipay sa Ginoo ay atong puso. Amen? Hallelujah. Praise God. Never sa atong kinabuhi kinangatugutan nato ang kahadlok o kabalaka. Atong padayon pasalamatan ng Diyos mo ay atong supplier sa tanan. Amen? Ingon sa Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away.
Ingon sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Sige, Brad, maliw ka. Jeremiah chapter 1 verse 12. Then the Lord said to me, you have seen ready, for I am ready to perform my word. The word that you receive in your heart will come to pass sa iyong kinabuhi. Kung ang ginunin ko sa you are healed, then the Lord will heal you. Kung may yun ang ginunin, I will provide for you, then the Lord will provide for you. Kung ang ginunin ko, then I will protect you, then the Lord will protect your life. Kung may yun ang ginunin, I will change you, then the Lord will change you. God will never change His word towards you. Kung unsay gisulti sa Ginoo, it is done. It is settled in heaven. May yun ang Ginoo, I will bless you, then the Lord will never curse you. The people, that even the devil cannot curse you. Katong mga tao ng ipanalaginan sa Ginoo. Because God is watching His word. When we believe the word, when we receive the word, and stand on the word, then mahitabo na sa akong Ginoo. Kung dili man gani mahitabo, walay sayop sa Ginoo, it might be naadere sa atong Ginoo. Pero mo na mga kaigsunan, the Lord will do sa tanan, iyan ang gibuhat ang tanan dito sa cross para sa fulfillment sa iyong mga pulong sa atong mga kinabuhi. The Word of God is powerful and perform miracles in your life. It will bring miracles, healings, favor, strength. Di na panahon na maluya ta karon, panahon na makusgan ta. Amen. The Lord is the strength of my life in Jesus' name. Doon ako yung pamatig, but the Lord is my healer. Hallelujah. Huwag ko'y kwarta, my God shall supply all my need. Wala, di ta kinala mag-uon. Huwag ko'y kwarta. Hallelujah kayo mo. The Lord is the strength of my life. Ang Ginoo may akong puso. Make a decision to believe God rather sa kahadlok. Mas mutuo pa sa Ginoo. Kinahanglan dili ta kanang murag na in between. Kanang bitang mingon nga, di kayo ko gusto mahimong kanang dasig, gusto na ko bisan ko nga mo backslide ko. Ari ra kog tumatunga. You know, in the spiritual realm, sa spiritual na kinabuhi, either you are in hell or either you are in heaven. Wala yung mga purgatorio na ko. Ari na ko sa tunga. Panahon na nga ni, muambak na lang ko. Wala yun. Either you are living by faith or living by faith. Dili kami nun, no? Hindi ko gusto ka ng kuan. No. Puslan na magkinagod sa pagtubig. Sige, usay Ginoo sa pulong sa Ginoo. Usay butang na di manatok buhaton ng pulong sa Ginoo. Na manindot man kaayo na. Si David ninyo siya nga, your word is mo yung pinakalamig, pinakatamis, mas tamis pa sa hangin. So anyway, mga kaigsunan, sa 2 Chronicles 20 verse 12, maritingin yung last na versikulo. Ay, salamat. Last na yun. 2 Chronicles chapter 20 verse 10. Psychologist. 2 Chronicles chapter 20 verse 10. Actually, kining sitwasyon si King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat, naghari siya. Sa iyang paghari, doon na siya yung mga kontra, mga kaaway. You know sa Bible now, here are the people of Ammon, Moab, and Monser, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and did not disturb in verse 11. Here they are rewarding us by coming to throw us out of your position which you have given us to inherit. So mga Ammonites, mga dagal sila mga kontra, si King Joseph, gisong na. Katong sa hari siya, naghari siya sa Judah. And then sa verse 12, yun siya, O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude. Wagi kapasidad nga ma-overcome namo ni kini mga kontra karon nga gusto mo invade ka namo. But tingnan siya, nor do we know what to do. Wagi kay ba usay akong pagabuhaton karon, but our eyes are upon you. Amen? Hallelujah.
I don't care kung sa imong problema karon tingali wala na ka kapasidad. Hindi ka na wala ko. Asa man ko padulong karon, di ko maka-abroad. Unsa ha ang negosyo ni hinay man? Unsa ang kahalo? Unsa ka trabaho natangtang ko sa trabaho? Unsa ang nakako na mahadlong ka tingali ko magbalik na ko. But ingon si King John, but our eyes are upon you. O niya ningon po sa previous chapter mga kaiso na doon ay verse nga ningon sa don't worry King John sa the battle does not belongs to you, it belongs to the Lord. Kanang imong problema, dili na imong problema. Ako na, ako'y mo in charge sa ana, ako'y mo tabang nimo. Ang importante is our eyes upon the Lord. Focus our eyes upon the Lord, amen? Mao nang mga tao nga dunay pagsalig pagtuo, kanunay nagatutok sa Ginoo, nagatutok sa mga promise sa Ginoo, nagatutok sa gahom sa Ginoo. Dili nagatan-aw sa mga pangitabuaw sa sitwasyon karon. So mo na mga kaigsuonan. Mao na ang klase nga pagtuo nga naa ni Timoteo, Pastor Timothy. Niingon si Paul na tukang Timothy, ang genuine faith, ang klase nga kinabuhi nga nagatutok sa Ginoo, I believe na ako diha kanila. Because God has not given us the spirit of fear, power, but power, love, and sound mind. Ang Ginoo walang mga natong kahadlok. Ayaw kahadlok kini kinahimong kinabuhi. Ang Ginoo kay mo siya unsay best para nimo. Ang Ginoo mo protect kanimo. Ang Ginoo mo promote kanimo. Ang Ginoo mo release og mga butang iyang plano wa pa ka mataw. Kay kanang atong panalangin, ginisay na wa pa ka mataw, naala. Kanang imong bana o kanang imong asawa, nagtukakinsa kay ako na imong partner no, naala na. Para nagpag-infect po sa Ginoo, para nag-ampo. Ganang trabaho nga imong ipangandoy, naano na. Kaya mo sa Bible, ano din siya? Yung sa Bible, we are blessed with all spiritual blessing in the heavenly places. Sa pagkakaroon mo rin, asa ka. Asa ka, kanus na ka na mag-manifest mo. Asa ka na. It is coming. I don't know kanusa, I don't know kung saan sa Ginoo, pero it is coming. Ang promotion, ang panalangin, ang victory, it is coming. Ang imong gipangandoy, it is coming. Hallelujah. Coming na. Muna yung mga kaigso na yung sa King Diyos upon our eyes is upon me. When you have nothing to do in this life, continue to fix your eyes on Jesus. Amen. Parang katutok sa Ginoo. Parang ampo. Be faithful to Him. Hindi ka ma-disappointed. Hindi ka magmahay. Hindi ka pakawawan sa Ginoo. Ginoo sa pulong sa Diyos, those who believe will never be put to shame. Kita tarang lahi-lahi ng mga desire na kinabuhi. Pero the desire na gibutan sa Ginoo sa imong kinabuhi, it shall be granted by the Lord. Importante lang continue to love upon Jesus. I don't care sa ikawalan kung sa mga sitwasyon niya. Ayaw sige. Actually, panalangin natin sa Ginoo. Dili kung sa'y naadiri ka natin. Kung kung sa'y naadihain sa iya. Kaya kita tinuray lang, kita dili ka. We have nothing to impress kung sa'y naadiri natin sa Ginoo. Kung di ka maging Ginoo, mo. Actually, we are all nothing kung wala ang Ginoo. We have something because Jesus is in us. I didn't go, bigisang lagi kami kung kubre kayo nito, ang kayo, struggle kayo ko, dakoy kong problema na. Bigisang, I don't care kung sana, just continue to look upon Jesus. God will transform you, God will strengthen you, God will bless you, God will give you favor, God will give you into victory, God will... Hallelujah! Ang Ginoo mo hatag ng mga maayong butang. Every good gift and perfect gift comes from above. Amen? Ang main point mga kaigsunan is focus on God. Continue to trust in the Lord with all your heart. Hallelujah. Woo. Faith is dependency to God who is in control sa tanang sitwasyon. Faith is total dependency. Pagsalig na magkinaon sa magkalim.
Kung muabot si Ginoong Isus karon, okay ra para na ako. O kung ningon nga si Jesus muabot no? O magkinaunsa maggali nun? Okay ra. Actually, kitang mga Kristohan hindi ta makadlok sa mga sitwasyon kay Bota na ang atong kinabuhi temporaryo lang hindi kinabuhi. Amen. Kay Bota that sooner or later we will be with Jesus in heaven forever and ever. Masabi na, mabuhay ka. Hindi kalibutan na wala si Jesus. How profit a man or a woman nag-incest siya, hindi kalibutan wala niya sa Ginoo. So, mga kaysa wala. Father, we give you praise for this morning. Thank you for the word. And I thank you, Father God, that we will choose to live by faith, not by fear. Whatever the situation, I pray, Father God, for every person right now, in the name of Jesus, that you will be to uproot those doubts, unbelief, worries, anxieties, to come out from the mind and the heart of the people of God in Jesus' name. Replace them, Lord, with the spirit of faith. Sama sa Ginoo sa mga 10 spies, dili na nila mahimo. Dili sila ka-conquer. They cannot enter into the promised land. But thank you for the spirit of Joshua and Caleb, that they have a different spirit. They have a different outlook in life, Lord. That we will become what you want us to become. Lord, salamat Ginoo nga matag usa karon Ginoo nga nakadungog sa imong mga pulong. Lord, mutisok sa ilang mga kasing-kasing, dili lang mi makadungog kundi among ikinabuhi nining kinabuhian. Hallelujah. Kay way lain o Dios nang ikinahanglan namong pasalamatan, way lain kinahanglan kami maghatag og dungog pasalamat kundi ikaw lamang. Kung ikaw mo'y tag-iya sa tanan, ikay tag-iya sa among kinabuhi, ikay tag-iya sa among trabaho, ikay tag-iya sa among pamilya, ikay tag-iya sa tanan nining kinabuhi. Lord, we just allow you to be the God, to be a master sa among kinabuhi. Panalangini ang mata mo sa Ginoo, unang mata ko sa. In Jesus' name, ayong ang katong dunay mga gipamati. In Jesus' name, I rebuke that sickness and disease. In the name of Jesus Christ, I thank you, Lord God, that you will to provide all the needs, even sa spiritual, emotional, material, financial, Lord God. Unsay mga sitwasyon, Lord, unsay mga problema na ilang yatubang karon, Lord, you promise in your word na ikaw magkita o pamaagi aron maka-eskapar, Ginoo. Salamat, Lord. And I thank you, Father, for the victory sa tanang sitwasyon dining kinabuhi. We will have what you want us to have. We will be what you want us to be. Thank you, Lord. I thank you that you will inject it to us, Lord. The joy of the Lord, the peace of God, the good things that comes from you, Lord God. Salamat, Ginoo. Ikaw among protector, ikaw among preserve sa among kinabuhi, ikaw mo panalangin sa matag sa Lord. Kinsay imong ipanalangin, way makahilabot. Why makatulog. Salamat, Lord. We are forever under your control. Thank you, Lord God. Lord, nining tanan, salamat sa inyong pagkamay sa matabisan. Panalangin ang matabisan. Salamat, Lord. We give you all the glory and the praises in Jesus' name. Amen. Kung pakpaka na itong mga